Nandito kami 7:31 p.m. So, nandito po kami sa hospital. Tapos, bibili po ako ng gamot para kay mama. Kasi wala sa loob. Before po nangyari yung insidente, ito po muna yung ipapakita ko sa inyo na video na sobrang excited ko kasi nga magsisipagpuntahan po kami sa family house. Saan po doon nakatira yung mama at papa ko. Wala po kasi ng mga nagsipag-asawahan na ang mga kapatid ko. Ngayon lang po kami makukumpleto sa ilang taon po na hindi po kami nakukumpleto ng magkakasama. Lalo na po kapag nagbabagong taon kasi nga po di ba kapag may family ka na ang priority mo na po talaga ay yung sarili mong pamilya. Minsan-minsan na lang po o kaya naman po kinukuha ng mga ate at mga kapatid ko yung mama at papa ko. Kaya yun, kaya ngayon lang po kami makukumpleto po talaga. Bubiyahin na din po kapatid kong panganay. Tapos ito nga po, nauna na ako kila Ma'am Wena para nga po ako yung mag-prepare ng ibang mga kakailanganin para sa salo-salo namin mamayang gabi. At bago nga po ako makarating sa bahay, ay nandun na po pala yung panganay kong kapatid. Ayan po si Kuya Nulan, yun yung asawa ng aming panganay na kapatid. Na taga Quezon Province po sila galing pa. Syempre po, tuka-tuka po kami sa mga kakainin namin para mamaya. So ayun yung kapatid kong panganay, naglalaba po kasi ang sabi nga po, di ba sa mga kasabihan, maglinis muna before New Year's evening po. And after ng New Year's evening po, naniniwala po ba kayo na hindi daw po dapat mag-turn ng okasyon which is January 1 po. Ayan pa po yung mama namin, tinutulungan niya yung kapatid kong panganay sa paglalaba. Ayaw daw po kasi niyang maipunan ng labahin bago umalis dito. 4 days na nga lang po pala sila mag-i-stay sa Bicol. Kasi nga po may pasok din po ang kuya at ang mga bata rin po. I-share ko lang po sa inyo, alam niyo po ba na 4 lang po kaming magkakapatid. Yan po ang aking panganay na kapatid. Pangalawa po ako, pangatlo po yung lalaki, nag-iisang lalaki po at ang bunso namin ay si Ma'am Wena at sila din po ay may kanya-kanya ng pamilya. At syempre ako na lang ang nag-iisang walang asawa at tita ng kanilang mga anak. Pero ramdam ko malapit na po yun. Sana all. Sobrang saya po ng pakiramdam ng aking puso mga atis kuyas kasi nga po natupad ang aking hiling na makumpleto kaming magkakapatid kasama ang kanilang mga anak, kanilang mga asawa. Syempre hindi mawawala ang aming mga magulang. Yun yung napaka-importante po. Ito po talaga yung pinagpipray ko na sana one day makumpleto uli kami tulad ng maliliit pa kami kasama ang aming mga magulang. Parang salamat po Lord sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po uli sa aming pamilya. Kaya hindi po ako nakauwi sa Bataan. Siyempre po magsishare po tayo ng konting blessing sa mga bata. Hindi ko po kasi ito nagawa dahil busy nung Pasko dahil nandun po ako kila Ma'am Wena. Yan po yung dalawa kong pamangkin sa panganay kong kapatid. Pinatulong ko nga po dyan si Kuya para matuto siya kung paano magtali at syempre po banding na rin po namin magtita. Salamat po kila Tita and Tito Dan family po dahil sa pag-support nyo po lagi sa aking channel at sa mga taong nabibigyan at naabutan po natin ng tulong na galing po sa inyo. Parang maraming salamat po sa inyo. Ayan, malapit na. So, nakaubad si Kuya dahil mainit. Mainit dito. Malapit na. Malapit na kaming matapos. Wala pa rin si Ma'am Wena and Kalingap Alvin.
So, ayan. Baka maulog naman sa dyan. Magkatotoy din na yan. Din na yan, ano, akin na. Oo. Din na yan. Din na yan, ano, akin na. Oo. Tama, ano, It's 7:31 p.m. So, nandito po kami sa hospital. Tapos, bibili po ako ng gamot para kay mama. Kasi wala sa loob. Yung mga gamot, wala po sa loob. Kaya dito. Medyo kinakabahan po ako pero kailangan kong mag-relax kasi walang mangyayari din po kung magkakabahan ka. Thank you Lord kasi hindi mukha yung nadali kay mama. Thank you Lord. Ganun lang po yung nangyari kay mama. Dito kami mag New Year.